Nagbago ng sistema ang East Avenue Medical Center para raw mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pasyente. At lalo na raw ngayong inaasahang dadami ang bilang ng mga dadalhin doon dahil sa mga posibleng mapuputukan sa pagsalubong ng bagong taon. At live mula sa East Avenue Medical Center, may report si Mark Zambrano. Mark. Ivan, tulad nga ng inaasahan ng pamunuan itong East Avenue Medical Center, habang papalapit ang oras ng hating gabi ay unti-unti na rin dumadami at dumadagsa dito sa ospital ang mga biktima ng paputok. Simula December 21, 17 kaso na ng firecracker-related injuries ang naitala sa East Avenue Medical Center. 14 sa mga ito dahil sa pinagbabawal na Piccolo. Bukod sa Piccolo, may mga biniktima rin ang 5-star, Dancing Dragon at Luces. At dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga biktima ng paputok ngayong gabi, bagong sistema ang nilatag ng pamunuan ng EAMC. Sa receiving area pa lang sa labas ng emergency room, aalamin na ang kondisyon ng pasyente. Mula rito malalaman kung saang treatment room dadalhin ng pasyente. Nakahanda na rin ang mga benda at first aid equipment sa firecracker injury section. Sakaling kailanganin ng operasyon, isang mini operating room ang hinanda kung saan matatagpuan ang sterilized operating equipment tulad ng giggly wire, isang lagaring tali na pamutol ng buto. Mas choice ng doktor dahil yung edge ng buto after na maputol mas makinis. There are times hindi na kailangan i-bone file. Whereas kung dun sa sa lagari. Saka kung madalas na ginagamit yung lagari, yung dull na siya. Kaya hindi even yung ng buto. Handa na rin ang pediatric section para sa mga bata at ang section para sa mga mababaril at masasaksak. Pati ang media na dati pwede pumwesto sa loob mismo ng ER. Ngayon sa labas na lang para hindi makagulo sa loob. Sanay na raw ang mga doktor at nurse ospital sa taunang paghahanda tuwing bagong taon. Yung same time as last year, mas konti yung mga firecracker-related injuries namin dito sa hospital. Mas konti ang nakita namin. Pasado alas 5 ng hapon nang dumating si DOH ASEC Eric Tayag dito sa East Avenue Medical Center para mag-inspeksyon ng mga kagamitan at pasilidad ng ospital. Inikot ni Tayag ang ER at kinuusap ang mga doktor para malaman ang kahandaan ng ospital. Nagdala rin ng torotot si Tayag na kanyang hinipan bilang bahagi ng Iwas Paputok campaign ng DOH. Nakuha pa nga sumayaw ng kalihim sa loob mismo ng emergency room kasama mga doktor. Ivan, mula nung pumwesto tayo kanina pasado alauna ng hapon dito, napansin natin na panaka-nakalang yung pagpunta dito ng mga biktima ng paputok. Pero kanina lang mula alas 4 ng hapon ay halos kada oras ay may dumadating dito. 3 yung nakita nating biktima ng 5-star, isang biktima naman ng Quitis at isa ng Piccolo. Karamihan sa mga biktimang ito, mga kabataan, Ivan. Kaya naman yung DOH, tulad nga sinabi nila, ay inaasahan nila na may 50 to 80 fireworks-related injuries ang posibleng maitala kada oras nationwide ngayong araw na ito. Kaya importante yung isasagawa nilang quick count mula alas 6 ng gabi kanina hanggang alas 6 ng umaga bukas. Ivan? Mark, maidagdag natin maliban dun sa mga biktima ng paputok. Karaniwan din sa mga sitwasyong tulad nito, yung mga biktima naman ng stabbing o yung mga sa basag ulo o di kaya mga vehicular accidents dahil sa, alam mo na, panahon ng inuman sa ngayon. Meron na ba, Mark, kaso na ganyan dyan sa East Avenue Medical Center? Kanina, Ivan, may nakuha kaming 3 biktima ng vehicular accident at isa naman na nagkaroon ng stabbing incident kung saan isang binatilyo na nasa edad 23 anyos ang nasaksak sa kanyang tiyan. Pero hindi naman kritikal ang kondisyon nitong mga biktimang ito. At bukod po doon, wala pa tayo nakikitang biktima naman nitong ligaw na bala. Awa ng Diyos naman, Ivan. Kaya binabantayan natin ngayon ang sitwasyon dito sa East Avenue Medical Center. At mula sa amin, Happy New Year sa inyo, Ivan at Ruth. Happy New Year, Mark. Maraming salamat.